So ito na, wala pong sikretong hindi nabubunyag. At nilabas na po sa publiko ni Senator Win Gatchalian yung posibleng totoong identity nitong si Mayora Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ang kanyang pangalan daw ay Guo Hua Ping. Okay? Guo Hua Ping. Yung kanyang pangalan, yan po yung kanyang ginamit nung siya ay pumasok at dumating dito sa Pilipinas nung siya ay 13 anyos. Basahin po natin yung report. Senator Win Gatchalian questions suspended Bamban Mayor Alice Guo's real identity, probing if her real name is Guo Huaping. Alice Guo might be Guo Huaping, who entered the Philippines on January 12, 2003 when she was 13 years old. Her real birth date is on August 31, 1990. Okay? So ilang taon pa lang siya? 1990. So she's only mga 34 years old. Ang bata pa pala ni Mayora Alice. Parang sinasabi dapat magkakorwenta na siya, di ba? Mga ganun na. Pero mga 34 years old, mga ganun kung totoo itong nilabas ni Senator Win. This is according to documents provided by the Board of Investments from the Guo family's application for Special Investors Resident Visa and the Bureau of Immigration. Guo Huaping's registered mother under the CIRV is Lin Wenyi. Yung ang nanay nga talaga na sinasabi natin. Hindi po isang kasambahay, si Leal, tapos nagkarelasyon sa tatay niya na gusto niyang makita. Gusto niyang makasama at masabing mahal niya ako. So, hindi yon. Yung si Lin Wenyi, yun daw posible talaga yung nanay. Sabi ni Gatchalian, if proven true, Gatchalian says this would bolster the quo warranto case against Guo. So, talagang matatanggal siya sa pwesto, maalis siya, makakasuhan pa siya, tapos doon sa Pogo pa. So, anong posible nangyari kaya? Okay, kung totoo ito, hindi natin alam, iimbestigahan pa yan, ha? Pero nag-a-add up yung kwento eh. Kung baga, alam nyo yun, parang yung mga puzzle, unti-unting nabubuo. She moved here when she was 13 years old, 2003, kung paniniwalaan yung storya. 13 anyos, punta ka dito, di ka marunong magtagalog, di ka marunong, pero posible kang matuto dahil dito ka natitira. May mga pictures nung nasa eskwelahan siya eh. Di ba? May mga lumang pictures. So, may mga kaklase siya. Doon siya natutong magtagalog. Kaso, hindi mo maalis sa kanya yung pagiging bulol. Yung letter R, yung RL, RAL. RAL. Nahihirapan siya doon kasi from age 0 to 13, 'di ba? Ang kanyang language ay Chinese, yung kanyang lengguwahe. Kaya hindi niya maalis. Nahihirapan siya sa ilang mga letra, sa ilang mga salita na pagtagalog na. Yun yung lumalabas kapag siya ay nasa mga hearing, 'di ba? So, pumunta siya dito, nag-apply pala sila ng special na visa para sa negosyo. So, posible naman 'yon. Nakahanap siguro sila ng loophole na posible siyang mag-apply ng kumaga nakahanap sila ng ewan ko kung paano sila naka-diskarte ng late registration sa birth certificate para palabasin na ganyan yung kanyang edad at dito siya pinanganak at hanggang nabuo na lang yung storya niya nung sa farm and all that. Bakit anong kahalagahan nun? Siya ba ay spy? Maaaring sa negosyo lang talaga. Kasi kapag ikaw ay Chinese national or any foreign national for that matter, hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa, hindi ka pwedeng majority owner yung sa negosyo. So, maraming mga bawal. So, ang nangyayari, pinapangalan siguro kay Alice yung mga negosyo, yung mga kasi siya yung Filipino citizen. So, nakakalusot yung gano'n, nakakalusot yung pagdating sa kanya. Okay, nakakalusot yung mga ganun. At maaaring ginawa nga ito para sa negosyo. Tapos, nung habang tumatagal, doon nila nakita na siguro yung mga gumagawa ng Pogo, nung mga nagsiset up ng Pogo, nakakita siya ng malaking business opportunity, ginrab niya, hanggang tumabo siya ng napakalaking halaga dahil dyan sa mga Pogo-Pogo na yan,
At ang pagkakamali niya ay tumakbo siyang mayor. Okay? Kasi baka hindi mapansin kung hindi siya tumakbong mayor. Okay? Kung nagtago na lang siya, kung ano na lang siya, tumakbo siya pagka mayor. Mabubusisi talaga yan, matitingnan talaga yan. So, yun na nga. At ganun ang nangyari. At ngayon, matatanggal siya sa pagka-mayor. Ewan ko, madedeport sila. Pero kung isipin mo, 13 anyos ka lumipat dito. Wala na. Kumbaga, naalala mo nung 13 anyos tayo, 'di ba? Kung saan tayo nakatira. Kung saan ka nag-teenage years, dito na siya lumaki. Sa Pilipinas na siya tumanda I mean, dito na siya mula 13 pataas hanggang 34. So mga 20 years na siyang nandito. So parang ang bigat lang din siguro sa kalooban na itatapo na siya sa ibang bansa, pabalik sa China. Okay? Siguro may bahay naman sila doon yung tatay niya. May pera naman sila, negosyante naman sila. So ganun yung mga posible mangyari siguro. Pero syempre, kung mga buong buhay mo, yung ano mo, ewan ko kung may boyfriend pa siya dito, kung totoo ba yun. 'Di ba? Lahat yun wala. At ang ano niyan, kumbaga, yung deportation, yun na yung pinaka magaan na pwede niya paano kung makulong pa siya, kung makasuhan pa siya ng mga kaso na ano, 'di ba? So, yun po ang mga tanong dito, ano bang mangyayari sa kanya? Made-deport ba? Makukulong ba? Makakasuhan ba? Meron pa siya sa mga BIR, meron pa siya sa... Ang dami! Patong-patong na mga kaso kasi yung nga, may mga ganyan na mga lumalabas. At nangyayari talaga yan. Meron talagang ilang Chinese na dahil sa kahinaan ng ating mga institusyon ay bumibili ng birth certificate para maging Pilipino sila, para maikutan yung batas for business purposes. Siguro yung Pogo, kalaunan, doon na pumasok yung mga sa China, kung ano mang pinapagawa doon na siguro pumasok yon. Pero hindi ko tingin na nagsimula siya na bilang spy talaga. Pinadala siya dito para mag-spy, hindi. Negosyo. Kaso, syempre, nagsinungaling siya under oath. Di ba? Kaya patong-patong na yung problema niya. So, ayan. Good job, Senator Win Gatchalian. Dito sa yung nilabas na yan at imbestigahan natin lalo kung ano para hindi na maulit kasi mali talaga yan isipin mo hindi Pilipino mananalong mayor dito sa atin, maling-mali talaga yon. Kaya good job sa lahat ng mga nag-iimbestiga dyan kay Senator Risa and all that. Okay, so thank you very much po, see you po sa next video po natin guys, bye bye.